no? Kumusta po ang McDonald's? Isa po ba kayo sa pinagtatawanan niyo po ba yung mga panawagan ng mga Duterte supporters? Ngayon na sinasabi namin na ayaw namin kay Vice Ganda. Mukhang baliwala lang sa inyo, McDonald's, sa CDO. Tuloy-tuloy po natin kasi itong mga kumpanya na to, hanggat hindi po nila nararamdaman yan, no? Tuloy-tuloy po natin. Pag hindi po nila isinuko, pag hindi po nila tinantanan ng pagiging endorser nito ni Vice Ganda, wag po natin tangkilikin yung mga produktong ini-endorse niya ni Vice Ganda. Hindi po sa ayaw natin silang kumita, no? Gusto po natin kumikita sila, pero hindi po sa ganyan. Kasi, pag binaliwala nyo po itong panawagan namin sa inyo, nakikiisa po kayo sa pambabastos, no? Yung McDonald's, yung CDO, nakikiisa po kayo sa pambabastos sa dating Pangulo ng Pilipinas. Kaya, hayaan natin, tuloy-tuloy lang po ang kampanya natin laban dyan sa mga kumpanya na yan na patuloy at wala pong pakialam. Baka pinagtatawanan pa tayo ng mga McDonald's ngayon. Pinagtatawanan nyo ba kaming mga Duterte supporters? McDonald's? Sa tingin nyo ba untouchable kayo? Sa tingin ba ninyo si Vice Ganda ay kaya nyong ipaglaban? Sige, tignan po natin. Tuloy-tuloy lang po yung kampanya natin dyan sa McDonald's, CDO at iba pa. Okay, pag-usapan na po kagad natin ito, no? Sabi po ni Senator Ping Lacson, 60% po. 60%, mahigit kalahati ng pondo dito po sa flood control projects ay nawawala po sa pamamagitan ng korupsyon. Ayan. Ayon po kay Ping Lacson, up to 60% of funds for some public works projects may be lost to graft and other leakages before construction even begins. So, 40% na lang po. Kaya po, eto po, may bago pong iskema na presento si Senator Lacson. Eto po ang mahirap pala, no? Kung ang may madadaanan ka, halimbawa, meron ka pong project, flood control, dadaan po sa ibang distrito, no? Kung yung pong ikaw nakakontrata ka, lahat ng dadaanan mong distrito, contractor ka, at yung congressman dun ay contractor, magbabayad ka po ng 5 to 6%. Ayon po dito kay Ping Lacson. Problema mo, kung marami kang dadaanan, lalo na dyan sa Metro Manila, kada liko mo dyan kada liko mo, iba yung congressman. Ilang congressman. Yan yung sinabi ni Lacson. Ang problema po, Senator Lacson, ayaw ninyong pangalanan. Hindi namin alam kung bakit, no? Kung bakit po ayaw ninyong pangalanan tong mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kasi takang-taka po talaga kami. Ano po ang pinoprotektahan nyo sa kanila? Kayo po ba ay nakikipag-usap dito sa mga congressman na to? Kasi may nabasa na po kami na ganyan . At meron na po kami experience na matapos expose ng expose. Yung isang ahensya ng pamahalaan, biglang na nahimik. Ang lagay Wala po kami inaakusahan. Nagtataka po kami kung anong uri ng expose itong nagaganap sa atin, no? May expose pero walang mga pinapangalanan. Grabe po. Okay. Samantalang talaga naman, di ba? Dati po siya expose yung mga world record na mga pagtama o yung anong tawag doon? Yung pinakamaraming tumatama ng loto. O, di ba? In-expose biglang nanahimik. Baka ganun din po ba to, Senator Lacson?
Wala kasi kayong pangalan eh. Baka matulad lang to sa kilala naming isang senador din, no? Ayaw pangalanan yung mga ine-expose. Pangalanan mo. Pangalanan ko, hindi ko nga kilala. Ako pa magpapangalan, ako ba nag-expose niyan? Alam po natin na merong kababalaghan dyan. Biruin mo, pinupunduhan. Tapos, walang nalulutas na ba? Yun pa lang, anomalya na yun eh. Oh. Ako ba, senador ba ako? Sa tingin nyo, meron akong kakayahan? Yun yung problema eh. Wag nyo pong ibabalik sa aming mga vlogger. Kasi kaming mga vlogger, no? Nagsisikap na nga kami i-expose tong mga to eh. Kami pa babalikan nyo na kami mag-expose. Hindi namin kayang i-expose yan. Wala kaming kakayahang mag-expose yan. Bakit naman hindi namin i-expose yan? Kung kakilala namin. Ang tinitiyak ko lang sa inyo, kung may pondong nakalaan sa flood control at walang nakokontrol na baha, ay may anomalya dyan. Real talk tayo. Kasi inuusig ninyo eh. Inuusig nyo, matagal na ng panahon na yung inuusig yung mga Duterte. Samantalang etong malalaking pondo. Ano sabi ng nakialam na naman yung isang profesor sa Ateneo, no? Profesor ng Ateneo na political science. Accountability daw ni BP Sara yung hinahabol, hindi naman po yung pagiging Duterte niyang hinahabol, kundi accountability. Magagaling talaga yung mga Atenista eh. Pilim-piliin nyo yung accountability. Buong Ateneo community. Percy Serdanya, Laila de Lima, lahat ng makakaliwa, lahat ng makakaliwang grupo, mga Makabayan Black, lahat ng mga dilawan at kakamping, yung mga mahilig sumigaw ng accountability. Eto, sinasabi ni Lacson, 60% ang nawawala sa korupsyon. Dahil yung dinadaanan na congressman, lalo na kung yung congressman na dinadaanan ng proyekto na flood control ay mayroon sariling kontratista, at iba yung nakakontrata, magbibigay pa rin siya ng 5 to 6%. Asan na yung mga nananawagan ng accountability? Bakit hindi kayo kumikibo tungkol dito? Trilyon po ang budget nito. Wala lang. Kasi hindi Duterte. Diyan nyo po nakikita kung gaano ka-epokrito itong sila Percy Sendanya, sila Laila de Lima, Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, lahat ng mga dilawan, lahat ng Makabayan Black, ganyan po sila ka-epokrito. Bakit tahimik kayo na 60% pala ng pondo ng flood control na pupunta lamang sa corruption? Asan ang accountability dito? Bakit wala nananawagan ng accountability? Ipapaliwanag ko kung bakit kayo tahimik. Ipapaliwanag ko kung bakit kayo tahimik. Kaya kayo tahimik, nakikipagkutsabahan kayo sa mga Marcos. Lahat kayo nagkukutsabahan para ibagsak muna yung Duterte. Tsaka nyo natitirahin si Marcos. Pag natapos na, bumagsak na yung mga Duterte. Kaya kita-kita ng mamamayan kung sino yung nagsasabi ng totoo. Si Sara Duterte, wala nga kayong may pakitang ebidensya eh. Pero may kaso, gusto nyong tanggalin sa pwesto, nananawagan kayo na accountability, galit kayo pag yung na-delay. Pwede nyo na masampahan yan eh. Bakit ba ayaw nila nung sinabi ng Korte Suprema? Alam nyo po kung bakit? Sabi kasi ng Korte Suprema, pag magsasampa kayo ulit ng impeachment
reklamo sa impeachment o impeachment complaint, dapat may kaakibat ng ebidensya. Wala naman silang ebidensya. Hindi nga nila kilala kung sino si Mary Grace Piatos eh. Ang ebidensya po nila, pahiwatig lang. Dahil, butatain natin tong atenista na profesor. Sabi mo, hindi may paliwanag. Kaya, walang accountability dahil ayaw magpaliwanag. Prof, Ateneo Professor, tanong ko lang po sa inyo, Prof. Sino pong tauhan ng gobyerno o pinuno ng ahensya ng gobyerno ang nagpaliwanag kung saan ginastos yung confidential fund? Pinaliwanag po ba ng presidente confidential fund niya? Pinaliwanag po ba ng DND? Pinaliwanag po ba ng DILG? Pinaliwanag po ba ng DOJ? Pinaliwanag po ba ng NSC? Wala ni isang nagpaliwanag, Prof. Kasi professor ka eh. Di ba? Professor ka, sa Ateneo ka nagtuturo. Kung ako sa Ateneo, tanggalin ko na yung professor na yan eh. Bakit? Hindi alam ang meaning ng confidential fund eh. Kaya wala nagpapaliwanag ng confidential fund dahil confidential nga. Okay lang yan. Manawagan kayo ng accountability sa confidential fund ni Bibi Sara kung mayroong ibang ahensya, kung mayroong ibang pinuno ng ahensya ng pamahalaan na nagpaliwanag ng kanyang confidential fund. Bakit sinisingle out nyo si Bibi Sara? Kasi bahagi kayo, kasama ng media, kasama ng dilawan, kakamping, mga loyalista, at hindi, yung loyalista, yan yung inaalay ninyo. Lahat kayo, kasama yung kakaliwang grupo, lahat-lahat kayo nagkukutsabahan with the loyalists para mapagbagsak ang mga Duterte. Yan. Yan ang tunay na dahilan. Ine-expose na 60% ng pondo. Magkano po yung nagdaang pondo sa flood control? 2 taon na almost humigit kumulang 500 billion. How much is 60% of 500 billion? 300 billion. May mga butal pa yan pero wag na natin butalan. Sa 500 billion na lang. Magkano po ang 60%? 300 billion. 300 billion? Wala nananawagan ni isa sa inyo sa mga binanggit kong grupo. 300 billion nawawala sa korupsyon. Walang nananawagan ng accountability. Magkano kay BP Sara? 125 million? Ni wala pa pong 1 billion. Ang pinag-uusapan natin, 300 billion. Ang sinisilip ninyo, kapirasito lang ng 300 billion. Pero grabe, parang sinaktan yung kalooban ninyo. Parang inapi kayo ng mga Duterte. Walang nananawagan, 300 billion a year ang nawawala sa korupsyon. Flood control pa lang yan, ha? Wala pa po yung iba. Wala pa yung pagpapagawa ng highway. Ay sa bagay, wala na pala yatang highway na nagagawa ngayon. Mamaya po mga katanungan. Tapusin muna natin tong topic natin. Ganyan kayo ka-epokrito. Mga atenista, mga tagalasal, mga kaparian, at lalong-lalo na kayong media. Hindi, mahina. 500 billion, 180 lang. 500 billion, ang 60% ng 500 billion, 300 billion. Madali lang po kwentahin yan eh. 60% po. Hindi po 16. 500 billion ang budget, pero mahigit po yun. Kung 500 billion po ang budget, times 6 mo, 0.6,
300 billion ang nawawala sa korupsyon. Walang nagugulat. Walang humihingi ng accountability. Ganyan sila ka-epokrito. Hindi tayo nagsabi niyan. Si Lacson. Okay, wag niyo po ako singilin na ako na kung sino. Pucha, kung alam ko, bakit hindi natin sasabihin? Okay. Ito po mga nakakatakot, no? Sabi ni BBM, we have to clean our ranks. Yan. Ganda, 'di ba? Pero gusto ng mga reporter, sino po ba yung mga yan, Mr. President? Pero tumanggi po siya. Tumanggi si President Bongbong Marcos na pangalanan ang mga opisyal na gobyerno na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Dalawa na po ayaw magpangalan. Meron pong sangkot, meron pong anomalya. Yan. Pero pagtitiyak ng Pangulo, mananagot maging ang mga malapit sa kanya. Ito po ang kicker. If there is evidence of corruption, of embezzlement, or any kind of wrongdoing, that's when we will move. Kung meron daw pong evidence of corruption, of embezzlement, ano po meaning nyo ng evidence of corruption? May picture, may video na nagbibigay ng lagay yung contractor? Bakit po may evidence of corruption bago nyo sila habulin? Hindi pa po ba sapat na yung sinasabi nyo na guni-guni lang? Ako po, Mr. President, practical lang. Hindi po ako ekonomista, mahina po ako sa math, pero pasimplihin lang po natin. Hindi po kayo makakakita ng ebidensya sa korupsyon diyan po sa mga lagayan. Under the table nga yan eh. 'Di ba? Wala pong loko-loko na mag-under the table. May mga ang pinaka-ebidensya nyo po, yan po mga nag-expose. Ini-expose naman na po. No? Ini-expose. Di tanungin nyo po si Lacson. Tanungin nyo po si Magalong. O kaya, ang suggestion ni Magalong, siya pamunuin nyo. Siya mamumuno na mag-iimbestiga dyan. Payag po siya. Pero hindi nyo po gagawin yun dahil makakakita si Magalong eh. Tapat kasi yun eh. Paano kayo makakakuha ng ebidensya niyan? Mr. President. No? Pero ito po ang kicker dyan. Naghanap kayo, sabi niya kasi, kinakailangan muna ebidensya muna bago natin sila pangalanan. Mr. President, wala ngang ebidensya kay BP Sara eh. Pero may kaso, pinangalanan, Vice President ng Pilipinas. Wala nga pong ebidensya oh. Pero sinasabi nyo na kagad yung sa bungero, may kinalaman sa war on drugs. Sinasabi na kagad ng gobyerno. Kaya mag-iimbestiga yung Quadcom. Hindi ba dapat ito pa-imbestigan nyo sa Quadcom? Imbestigahan ng Quadcom? Kung sino-sino itong mga congressman na to, siyempre hindi gagawin yun. Di senador na lang. Pasok Marcoleta. Yan, inaasahan ka namin dyan, Senator Marcoleta. Kasi simple lang naman po. No? Makinig po kayo sa pangkaraniwang tao, pangkaraniwan lang mag-isip. Unahin po natin yung pinakamalalaking flood control. Magkano ang halaga? Yun po. Asan yan? Kayo mismo tumingin. Eto ba, kunwari 1 billion. Eto ba 1 billion to? Pakwenta nyo po sa engineer na hindi po involved. Yung outside na engineer. Na hindi po kontratista. Pakwenta nyo po kung 1 billion nga yun. Ganun lang po. Kasi kung anong ebidensya po ang gusto ninyo? Ebidensya na katkong-katkong? Okay.
Ayon pa kay Lacson, pasensya na kayo kung gumaganon-ganon tayo para hindi lang po tayo nawawala. Ayan. Ano mangyayari kung 60% ay naubos na sa kalalagay? O eto po yun. Sabi niya, eto po ay ang resort po ng mga kontraktor para kumita ay sinushortcut po nila. Halimbawa, 50 meters yung dike, yung dike. Gagawin ay 150 meters dapat yung gagawin. Gagawin lang nilang 50 meters kasi naubos na sa panlagay. O kaya yung 3 meters na lubog ng mga kung ano man yun. Yung hukay na 6 meters dapat, gagawin na lang nilang 3 meters. O kaya babawasan nila yung timpla ng mga graba, bato, alam niyo na. Yun na nga, yung semento, babawasan nila yung semento. Dadamihan nila yung graba tsaka buhangin. Kaya, ang resulta niyan ay mahinang mga infrastructure. Kaya na-overwhelm, Mr. President. Di ba sabi niya, na-overwhelm? Bakit hindi ma-overwhelm? Sa corruption nga napupunta. Ngayon, kung ang hihintayin nyo po, Mr. President, bago nyo man lang sila pangalanan, ebidensya, wala po kayong mapapangalanan. Wala rin kayong mapaparusahan. Matatagal na po yung mga yan. Contractor nga Kaya nga yan yung tanong Mayroon po bang ang kinakailangan po namin, may maparusahan? Makita po natin para hindi po sayang yung sona ninyo. Pinapalakpakan kayo sa zona Ano sabi ni Toby Chanko? O yung mga kontraktor, yun ang malalakas pumalakpak. yun mga kontraktor po ang malalakas pumalakpak. Isa pang pinag-uusapan, yung pinalalabas Martin Romualdez pa nga nag-ano nito. We will open to the public. Lahat daw po ng deliberation, pati po yung BICAM. Maganda yan. Pero ano po, hindi na po mananagot yung dati. O ito po, may papakita po ako sa inyo. Guest po si Gatchalian dito kay Karen Davila. Yung NEP po, ito po yung hinihingi ng Malacanang. Itong kailangan. Nagbigay po ng halimbawa si Toby Chanko. Papakita ko lang sa inyo para po mas maunawaan natin. Ito po yan. Ayan, yung 2025 net. Yan po yung hinihingi ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Ito po ay halimbawa po to, no? Ng paano po sila nagtaas. Okay, ito po 2 billion. Billion po yan 2 billion po ang hinihingi para po dito sa Mindoro. Yan. Tapos, yan lang po yung hinihingi ng gobyerno ni Marcos. Dahil po sa kadadagdag insertion, naging 20 billion na po. Ayan. So, yung isa naman po, 1.5 billion, naging 20 billion 795. So, dito po, 10 na punta yan. Yung total addition. Sa BICAM po, dinagdagan nila ng 5 billion. Yung isa, 4.9 billion. Yung small committee po, grabe po dinagdag. 13 billion, 14 billion. Okay, eto pala, walang kamalay-malay yung mga senador. Hindi po nila alam yan. Tandaan nyo po 2 billion naging 20 billion. Okay, eto yung gusto nilang ipakita, yung BICAM. Eto po, small committee. Wala po niyan sa So yan po ay labag sa konstitusyon. Wala naman po sa konstitusyon ng small committee. So sino po nagpauso niyang small committee niyan? Dito lang po sa gobyerno na to. So ibig sabihin, nagdagdag po yung ito po sa kaso po ng NEP, 2.5 billion lang.
Ano po ito? Infrastructure. Naging 20,999,000,000. Okay. So sa madaling salita, 2 billion lang po ang kailangan dito ayon sa gobyerno. Dinagdagan nila ng 18.4 billion. Napakalaki. Ang liit lang po nung lugar na yun. Ang tanong nga ni Karen Davila, 20 billion. Ilang skyway ba pinatatayo dyan? Dyan sa lugar na yan, sa Mindoro. Nakuha po ninyo? Ang laki ng pondo kaysa mapupunta sa project. Ang tanong, kanino napunta yung pondo na yan? Bakit po ayaw ninyong pangalanan? Sino po ang mga nagpondo? Wala bang mananagot dyan? 18 billion po yan, no? Saan na po napunta yan? Hindi po, ito po galing to kay Tiangco. Saan po napupunta tong mga budget na to? Na 20 billion. Mula po sa 2 billion. Ano po yung proyektong ginawa niyan? Kung wala pong proyektong ginawa dyan, saan po napunta yan? Dahil po yan sa insertion ng small committee at BICAM. Yan po ang ginagawa nila sa pondo natin. May accountability bang, nananawagan po ba na accountability yung mga makakaliwang grupo? Yung mga makabayan black? Wala. May nananawagan po ba kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan? Wala. Meron po ba nananawagan kay Risa Ontiveros? Wala. Kanino po yung panawagan nila? Yung million lang. Pag billion-billion, wala silang problema. Kakampi nila eh. Di ba? Tuloy-tuloy po yan. Ngayon, pangalanan man lang sana ng Pangulo para makilala man lang natin at mabanatan man lang ng mga vlogger, mabanatan man lang ng mga pro-Duterte, papangalanan lang daw pag nakakita ng ebidensya. Hindi pa po ba sapat na ebidensya yan, Mr. President? Hindi nyo po ba hanapin bakit naging 20 billion yan? Daang-daal ng bilyon. Ang pinag-uusapan dito, itong halimbawa na to, 2 lugar to sa Mindoro. Ayun nga po eh. Magkano kaya yung skyway sa Metro Manila? Kasi ang hahaba niyan eh. Hindi po kinakailangan ng ebidensya dyan. Hanapin nyo lang. Oh. Saan na itayo itong 20 billion na kalsada? O kung flood control yan, anong pinaggamitan ng 20 billion? Nasaan yan? Kanino mo nirelease? Matetrace nyo po yan, no? Diba? Sino nag-release niyan 20 billion na yan? Si Amena Pagdanganan, DBM. Sinong DPWH yan? O, pakita mo sa akin ngayon kung saan napunta yan. Pag wala kang napakita na pinaggamitan mo niyan ng 20 billion, saan mo ginastos? Dapat may mga makulong ng habang buhay, Mr. President, para maniwala kami na totoo yung sona nyo. Kung ganyan po, pang sona lang talaga lahat, wala. Sa mga opisyal. Alam niyo po kung bakit ko po gustong pangalanan? Ang hinala ko po dyan, kung sino po yung very vocal. Hinala lang to Kung sino pa po yung mga very vocal, baka yan yung mga involved dyan eh. Para mapagtakpan po yung kanilang kasalanan. Kung sino po yung mga galit na galit sa mga Duterte. Magtataka kayo. Inano ba kayo ng mga Duterte? Bakit kayo galit na galit? Malamang,
Kaya yan, no? Kaya yung mga yan galit na galit sa mga Duterte. Yung galit nila para pang ano lang, di ba? Ano nung tawag dyan ni BP Sara? Para panlito lang, panlinlang lang. Pero ang gusto talaga nila, maiiwas sila, maiwas yung mga Duterte, o maiwas sila sa mga, ano na nga, lagi ko nakakalimutan yung lintik na yan. Scapegoating. Samahan ng mga mayor ng Metro Manila eh. Eto, okay. Makikipagpulong kay Ramon Ang. Grabe, no? Si Ramon Ang na ba ang presidente natin? Kung akong presidente, mahihiya po ako eh. Yung mga metro, pinuno po ng president ng Metro Manila Council. Presidente po ng mga Metro Manila Mayors. Hindi na po sa Pangulo makikipag-usap para po maresolba nila yung baha. Sa oligarko na, direct. Kay Ramon Ang na po. Kung ako po presidente, naisip niyo ba to, Mr. President? Hindi po ba kayo na... Ako tanong lang hindi po ba kayo nahihiya na yung presidente po ng Metro Manila Council, samahan po ng mga mayor, no? Hindi po ba kayo nahihiya na si Ramon Ang na yung gustong kausapin? Ito po, tignan nyo po pakinggan yung sinabi ni Mayor Francis Zamora ng San Juan. I'm just waiting for the schedule upang matresh out natin. Ano po ba talaga pinaplano niya? Pinaplano ni Ramon Ang para sa Metro Manila. Diyos ko, Mr. President, okay pa po ba kayo? Kaya pa ba? Okay, eto pa po. Tuloy-tuloy na natin. Magaganda pala rito eh. Tinatrabaho pa, tinatapos na raw ng Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways ang Drainage Master Plan para sa National Capital Region ayon sa Metro Manila Council President na si San Juan Mayor Francis Zamora. Ayan. Iginit niya na kailangan itong pag-aralan dahil magkakadugtong ang mga lungsod sa NCR. So, tinatapos pa lang ngayon. So, nauna na pong pondohan, wala pa palang plano. Paano po nangyari doon sa flood control? Ano po ginawa nyo sa pondo ng flood control? Kanya-kanya lang, uy, may pondo. Kanya-kanya lang tayong tayo. O, ito sa'yo, 150 million, 150 million. Tapos, kanya-kanyang tayo. Ngayon pa lang matatapos yung plano. Pero nauna ng pondohan, nauna na pong magtayo ng mga kung ano-anong istruktura. Kaya siguro magulo. Baka imbis na makatulong sa flood control lalo pang nakasanhi ng baha. Sa bagay, iimbestigahan naman ng mga kongreso, ng mga congressman. Di po ba? Iimbestigahan na, wag po kayo mag-alala. Yung mga apurado po, wag kayo mag-alala at iimbestigahan na ng mga congressman. Ang cost po kasi sa kanila ng baha, dolomite. Ang tatalino ng mga congressman natin, iimbestigahan nila ang dolomite dahil kayong dolomite. Kayo ang sanhi ng baha. Kung hindi kayo nagtayo ng dolomite, Duterte, ikaw talaga may kasalanan ng lahat. Pero mo dating taihan yan, basurahan yan. Tapos pinatayuan mo, pinaganda mo. Ikaw na ngayon ang may kasalanan kasi bumaha Siguro hindi totoo yung baha nung maliliit pa tayo. Wala sigurong baha sa Metro Manila noong araw. Wala. Nakakahiya po. Si Ramon Ang na po.
Kay Ramon Ang na po ang planong hinihintay ng Metro Manila Council. Hindi na po makikipag-meeting kami sa Malacanang. Wala na pong ganun. Makikipag-meeting kami kay Ramon Ang. Paano malulutas to? Hindi, Mr. President. Eto po, may naisip naman si Mr. President. May pagkahinyo rin. Eto po ang sabi ni Mr. President. Isiniwalat ni President Bongbong Marcos na marami umanong flood control project sa bansa ang may pare-parehong contract cost base sa kanilang pag-aaral na sa mga proyekto ng department. Biruin mo yun, Mr. President, naisip niyo yun? It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project, to have the exact same amount, with the exact same contractor. Imposible yan. Biruin niyo po yun. Isang barangay daw, kapareho ng budget sa susunod na barangay, kaparehong kontraktor, pinatas-patas lang. Pag sinabing may 50 flood control projects, pare-pareho, 150 million lahat, imposible yan. Palakpakan po natin si President Bongbong Marcos. Naisip niya po na imposible yung mga report sa kanya. 50 flood control. Pare-pareho po ng budget, pare-pareho po ng design. Kahit na yung lugar mo may bundok, kahit na lugar niya ay nasa tabi ng dagat, pare-pareho lang yan. 150 million each. Ganon kahusay yung mga mambabatas, yung mga namamahala dyan. Galing, no? Kasi nga walang plano eh. Kung walang plano, alam nyo, napaka-practical po kay Tatay Digong. Alam nyo kung, ngayon po bumabalik si BBM eh, sa praktikalidad ng mga Duterte. Ano po ginagawa ni Tatay Digong? Linis lang. Dredging, linis ng Ilog Pasig, yung pinanggagalingan ng Ilog Pasig, mga tributaries, yung tinatawag nating mga estero, linis ang estero, linis ang Ilog Pasig, tanggalin yung mga water hyacinth, water lily. Para hindi ba, kita nyo, hindi ganong bumabaha nung panahon ni Tatay Digong. Linis-linis lang. Tapat ko, utot nyo. Simple-simple lang. Pero, nung nagsimula po ng bilyon, daan-daang bilyong pondo, doon po binaha. Paano? Kinakailangan may proyekto ko. Sige, magtayo ka dyan ng mga hilerahan mo dyan. Pucha, hinilerahan mo, doon pala daanan ng ano. Hinala ko lang. Tanungan portion na, second batch.